sa lahat ng mga delegado ng Kmar Labaro. Kayo po ay malugod at masaya naming tinatanggap para sa ikalabing-tatlong pagtitipon ng mga kabataan ng Kmar Labaro. Alam ko na maraming magagandang mangyayari sa 4 na araw na ito. Ayaw kong sabihin ng detalye dahil naniniwala ako at pinaninindigan ko at gusto kong tiyakin kayo maraming magagandang surprises ang mangyayari. Kami din, naso-surprise kami sa magagandang nangyayari during the preparation period. Kaya welcome at maging open lang tayo sa lahat ng mangyayari sa pagtitipong ito. Ang Kmar Labaro ay binubuo ng 5 provinces. Ibig sabihin ng Kmar Labaro, Quezon, Marinduque, Laguna, Batangas, Mindoro. At ito ay nagsimula unang-una nung nagpunta dito si Pope John Paul II ng World Youth Day 1995. So doon nagsimula yung youth ministry ng bawat parokya, ng bawat region, at hindi nagpahuli ang Region 4, kaya nabuo from 1995, 1996 agad, nabuo agad ang Kmar Labaro. At yung mga pare ng bawat diocese na binubuo nito ay sinimulan na para lalong may palaganap yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, lalo tigit sa mga kabataan. Manindigan ka, kailangan ka ng bagong mundo. Kabataan, ipagdiin mo ang bagong buhay na nasa sayo. Ang hamon ay nasa mga kamay mo, sa mundo si Kristo'y pakilala mo. Kabataan, iyong tuklasin. Bilang kabataan, as kabataan po talaga ay nakakatulong yung Kmar Labaro para maipakita ko kung ano man yung matututunan ko din, may bababa ko sa aking parokya. At yung kung ano man yung nararanasan ko ngayon ay gusto ko yung maranasan din ng ibang kabataan. Una po, bilang isang leader kabataan ay nangangailangan ng formation programs ang katulad ko upang ma-develop yung aking leadership. Hindi po leadership na katulad po sa civil, kundi Christian leadership po yung dapat kong i-develop, sapagkat bilang isang leader kabataan ng simbahan, dapat ay makita sa iyo ang halimbawang itinuro ng Panginoon sa Kristo kung paano ka mamumuno. Hindi pamumuno na ikaw ay palautos, kundi bilang isang pinuno na nagpapakita ng mabuting halimbawa ng pagsunod sa Diyos, sa mga utos niya, at paano mo pauunlarin, paano mo aakayin ng iba pang kabataan na mapalapit sa simbahan. To the cross of Christ, a call to true humility, to live our lives responsibly, to deepen our devotion to the cross at any price. Ito'y pamula noong 1996 hanggang ngayon, taon-taon ginagawa ito. Siyempre, nagsimula sa Archdiocese of Lipas, Tanawan, Batangas. At every summer, nagkakaroon siya ng taunang pagdidiriwang. So, ngayon ay pang-13 taon na walang putol yan. Kaya walang putol kasi nakita ng mga kabata at mga pare na ang kagandahan nito. At kitang-kita naman buhay na buhay ang mga kabataan ng buong Region 4. Napakahalaga na merong tinitingnan, merong matutularan yung mga kabataan natin ngayon. Si
si San Pablo naging napakatapang. Si San Pablo merong pinagdaanan. No? Si San Pablo ay pinaniniwalaan ko na magbibigay ng malaking inspirasyon sa amin. Lahat naman tayo tinatawagan na maging tagapaghatid ng mabuting balita. At si San Pablo nagampanan yun ng maayos. Ang ganda-ganda ng mensahe ni San Pablo. At ito yung pagsusumikapan natin ipaunawa sa mga kabataan, ipakilala kung sino si San Pablo, ano ang naging buhay ni San Pablo, at paano nang hawak si San Pablo sa salita ng Diyos hanggang sa kamatayan. Kaya ito yung pagsusumikapan natin na maibigay sa mga kabataan so that pagkatapos itong Kemar Labaro Camp, masasabi namin lahat, kasama na ako, idol namin si San Pablo. At yung tekstong ginamit, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Sana masabi namin lahat yan. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. Spring from Yun lamang ang sinasabi sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas para ating madaling matandaan. Tapat, agwat. Tapat, katapatan sa ano? Katapatan sa pananampalatayang sa inyo'y ipinahayag. Katapatan sa pananampalatayang sa inyo'y ipinaalam. Katapatan sa pananampalatayang sa inyo'y ipinakinig. Katapatan sa pananampalatayang sa inyo'y ipinabahagi ng mga naniniwala kay Kristo. At pag-agwat sa mga maling turo. Pag-agwat sa pagpaling o pagkiling doon sa mga bulaang mga tagapagturo. So kapag tayo tinanong, ano iyong primera o famosong gustong sabihin ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas? Halimbawa, itong grupo nito, bakit nanatiling may ilaw yung inyong kandila? Meron po yung pag-uusap, pagpaplano kung paano mapapangalagaan yung liwanag upang maiibahagi namin sa iba yung pagkakaisa ng grupo. At saka yung talagang yung talagang diwa ng pagkakaisa, talagang maprotektahan kahit na masaktan ng lahat ay mapangalagaan po yun. Salamat, no? Ginawa ang lahat, nagkaksa para manatiling nagliliwanag. Any learning, any pagkatuto pa? Sige?